This is Chelmix and welcome back to my YouTube channel. Hey guys! So for today's dish po ay magluluto tayo ng Chinese vermicelli and sponge gourd with chicken balls, or kilala sa Ilocano at Tagalog na miswa at patola soup. Kailangan po natin sa chicken ay dapat ground din siya kagaya ng pork or beef kung gusto nyong gumamit ng ganong uri ng karne. Ang ginawa ko po ay chicken balls, mas madali at mas affordable siya. Eto na at nagsimula na rin akong magtimpla ng ating chicken balls at doon natin isasahog sa ating miso soup. So, ang dali lang siya. Simpleng lutuin lang para sa lahat. And this is my own version of miswa at patola soup. Ayan. So, tignan nyo pakinggan nyo. Chinese vermicelli and sponge gourd with chicken balls. O, diba ang arte kapag English? So, ayan, mag-start na tayong magbola-bola ng ating chicken balls. Ayan, ganyan lang. Pwede nyo rin siyang kamayin. At pwede rin naman kayong gumamit ng gloves. Depende sa kung saan kayo komportable. Kasi, syempre, pang ulam lang din naman. And, of course, kailangan pa rin natin maghugas ng kamay para hygienic siya at malinis na malinis. Importante yan. So, pagkatapos nito ay magpiprito na tayo. At nagpainit na rin ako ng mantika sa kawali para start na hindi siya matagalan. Dahan-dahan lang natin siyang ilagay kasi malambot ang ating chicken balls. So, do you know that miswa or Chinese vermicelli are thin salted noodles and it made from eggs and wet flour? So, pwedeng-pwede natin siyang i-side dish at ito ay napakasarap na Filipino dish. Kailangan din natin hinaan yung apoy para kontrolado lang yung pagkakaluto from sa loob at saka sa labas. Para hindi naman siya hilaw. And gaya ng makikita nyo, golden brown lang siya. At kung gusto nyo naman ng crispy, pwede nyo siyang i-crispy konti. And then, saka natin siya hahanguin kapag alam na nating luto na siya. At sa mga bago pa po sa aking channel, Chelmix, paki-subscribe, like, and share naman po. And pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod ko pang mga videos. Promote ko rin na rin po yung YouTube channel ng aking Mother Earth, Helen Herbal Tips. Pa-subscribe naman po. Ayan, thank you. Ayan na. Ayan guys. Luto na yung ating chicken balls at sinasali na natin siya sa ating bowl. Ayan, ang ganda ng kulay. Saktong-sakto siya. Ayan, mag-start na rin akong magbalat ng ating patola or sponge gourd in English. Mas gusto kong gamitan ang peeler kasi mas madali siyang balatan kapag ganun. Hiwa-hiwa lang hanggang sa matapos. Dalawa lang pala ang gamit ko kasi dadalawa lang naman kami ng asawa ko. Ayan. So, hindi naman matakaw kumain ang mga babies ko. Kaya, konti lang. Saute na tayo ng ating onions and garlic in a hot pan with hot oil. Ayan, naglagay ako ng fried fish.
And then, ilagay na natin ang ating sponge gourd. Saute lang natin siya and mix, simmer and bring it to a boil. Ayan. Simmer ulit natin para mas lumambot pa siya. So, naglagay ako ng water. Yun nga palang ingredients is nasa dulo ng ating video. Kaya, panoorin hanggang sa huli. Here, ayan na. Oh, kumukulo na yung ating water na nilagay at nag-start na rin siyang lumambot. So, ilagay na rin natin yung ating Chinese vermicelli. Malambot lang siya at madaling lutuin. Ayan, ilagay na rin natin ang ating prinitong chicken balls. Ang ganda ng kulay. Hintayin lang nating maluto yung ating patola or sponge gourd. And then, titimplahin na rin natin. Pwede natin itong kainin and iserve na may kanin. Favorite. Pwede rin namang kahit solo lang na ganito. Bubusog ka na. Tsaka, napakasarap siya at simpleng-simple lang yan. So, ayan na. So, mainit-init pa ang ating Chinese vermicelli and sponge gourd with a chicken balls. Oh, everyone, no? Umuusok-usok pa yan. Masarap iserve at kainin kapag mainit-init pa ang ating dish na patola and miswa soup. This is my version of chicken balls and Chinese vermicelli with sponge gourd. And guys, please subscribe po. Thank you for watching po. Bye!